Magandang araw po, Miss Winnie. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. Ang storyang ibabahagi ko po ay tungkol sa ikinuwento sa akin ng mga magulang ko at ni Lola Nelia. Pinagtagni-tagni ko lang po ang bawat parte ng kanilang kwento sa akin. Naganap po ang pangyayari noong ako'y hindi pa pinapanganak. Sa aking pagkakatanda, sabi ni Lola Nelia, nangyari ito noong 1999. Good morning anak, halika na at mag-almusal na tayo. Ang aga nyo naman po yatang nagising ngayon, Mama. Gumising talaga ako ng maaga para naman maasikaso kita. Yun po ba talaga? O baka naman may papabili na naman po kayo? Anak nga talaga kita, alam na alam mo eh. Basta kaya ko ba, Ma? Ano nga po pala ang papabili nyo? Nagpunta kasi sa akin kahapon si Amor, yung kumari ko na galing sa Japan. Nakita ko yung 18 karat niya na kwintas. Ang ganda anak. Ha? Alahas na naman? O sige po, bago po ako umalis ay aabutan na lang po kita. Ikaw na po ang bahalang bumili. Baka hindi ko po siya maharap eh. Lalo na't ngayon ang dating ng mga supplier natin ng gulay. Ay, ang bait-bait talaga ng anak ko. Napakaswerte ko talaga. Salamat anak ha. Masayang-masaya si Nelia sa sinabi ng kanyang anak. Kaya naman magana siyang nag-almusal. Nang matapos na silang kumain, pumasok na muna si Sam sa kanyang kwarto para kumuha ng pera at gamit niya. Hindi naman nagtagal ang binata. Pagkakuha ng gamit at pera ay lumabas na rin siya. Bago magtungo sa kanilang malaking gulayan ay inabutan nga niya ang ginang ng pera. Nagniningning naman ang mga mata ni Nelia sa tuwa. Masayang kumaway pa siya sa anak nang umalis ito gamit ang kanilang owner jeep. Babay anak, mag-iingat ka! Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan ng anak, masayang-masaya siyang pumasok muli sa loob ng kanilang bahay. Sinalubong naman siya ni Tina na matagal nang nagtatrabaho sa kanila bilang kasambahay. Mukhang masayang-masaya po kayo, madama. Aba, syempre, may pambili na naman ako ng alahas ko. Tunay ngang maswerte po kayo kay Sir Sam. Sinabi mo pa, nasaksihan mo naman ang pagpapalaki namin sa kanya ng yumao kong asawa, hindi ba? Opo, bata pa lang po ako ay nasa sa inyo na ako. Nasaksihan ko po kung paano nyo punuin ang pagmamahal ang binata akong amo. Oo nga pala, baka gabihin ako mamaya. Bibili ako ng bago kong kwintas eh. Mamamasyal na rin kami ng mga amiga ko. Ikaw na munang bahala rito sa bahay ha? Opo. Lumipas ang mga araw, isang gabi umuwi si Sam kasama si Dang, ang kanyang nobya. Kilala naman ito ni Nelia na kasintahan ng kanyang anak. Pero ngayon lang niya dinala ang dalaga sa kanilang bahay. Mas madalas na si Sam ang nagpupunta sa bahay nila Dang. Pero hindi niya pinagtuunan ng pansin yun. Basta masaya siya. Bukod sa nabili niya ang gusto niya, ay nakakapagyabang pa siya sa mga kumari niya. Kumusta ka na, Dang? Ngayon ka lang yata nadalaw dito ah. Ayos lang po ako. Medyo abala lang po ako sa pwesto namin sa palengke ng karnihan. Oo nga pala, kamusta ang meat shop ng magulang mo? Nakakabawi na ba kayo sa pagkalugi? Opo, sobrang laki po ng utang na loob namin kay Sam sa pagtulong niya po sa amin noon. Ma, dito po kakain ng hapunan si Dang ha. Walang problema, mabuti na lang at masarap ang pinaluto kong ulam. Kung hindi baka napahiya pa ako. Ma, hindi naman maarte si Dang. Kahit na, sandali at ipahahanda ko ng hapunan. Tina, maghanda ka na ng hapunan. Ilabas mo na ang mga espesyal na kubyertos ko. Hindi pa nagtatagal ay lumabas nga mula sa kusina si Tina. Tulak-tulak niya ang isang trolley tray na naglalaman ng mga pagkain. Nang makalapit na siya sa lamesa, iniayos niya ang mga pagkain at maging ang mga kubyertos na kulay ginto. Hugis bulaklak din ang mga pinggan nila na inilatag sa harap ng tatlo. Nagtataka namang napatingin si Dang sa kanyang nobyo. Tingin na nagtatanong, hindi naman napigilan ng binata ang matawa. Mahal, normal yan. Ganyan talaga si Mama pag may importante siyang bisita. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan? Mahal ang bili ko sa mga yan. Hindi po. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Parang masyado lang pong sosyal. Ay nako, dapat masanay ka na, lalo na kung ikakasal kayo ng anak ko. Hindi pwedeng hindi bonggang mga gamit sa bahay. Ma, simple lang naman po si Dang. Naninibago lang po siya. Kaya nga dapat ay masanay na siya.
Hay nako, kumain na nga tayo. Mas masarap ang potsero kapag mainit. Naging hudyat yon para magsimula na silang kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain nila, patuloy lang sa pagyayabang si Nelia sa mga alahas at mga gamit niya sa bahay. Panay lang naman ang tango ni Dang, habang si Sam ay hindi na lang nakikinig sa mga sinasabi ng ina. Pagkatapos ng araw na yon, mas napapadalas ang punta ni Dang sa bahay ng mag-ina. Hindi naman problema yon kay Nelia. Ang mahalaga ay naibibigay pa rin ng kanyang anak ang kanyang kapritsyo. Isang araw ng linggo, hindi nagbukas ng pwesto si Sam. Niyaya niya ang kanyang ina na mamasyal, pero tinanggihan yun ni Nelia. May iba kasi siyang gusto. Ma, pasyal tayo. Matagal na rin tayong hindi lumalabas eh. Wag na anak, pero may hihilingin sana ako eh. Ay nako, mukhang malaki-laki po ang hihingin nyo ah. Pang down payment lang naman anak. Naalala mo ba yung ninang mo? Nakabili siya ng bahay at lupa ron sa bagong subdivision. Magandang investment yun. Ang alam ko po, hindi pa tapos ang pagpapatayo ng mga bahay dun. Isa pa, wala nang available na house and lot. Pwede namang magpa-reserve na tayo eh. Magbibigay lang tayo ng kalahati. Ma, hindi biro ang halaga ng mga ganyan. Saka hindi ako sigurado kung sapat na ang ipon ko. Naku, kayang-kaya mo yan. Hindi naman ganun kalaki ang down payment eh. Tapos maipapangalan na natin sa atin ang lupa. Sige na anak. Pag-iisipan ko po muna. Tignan ko rin po muna kung kaya. Salamat anak ha. Alam kong hindi mo naman ako matitiis. Napapailing si Sam. Alam niya sa sarili niya na pwedeng masaid ang ipon niya. Pero wala siyang magawa. Alam niyang maganda naman ang gusto ng kanyang ine, lalo na at lumalaki ang halaga ng mga lupa sa panahong yun. Ilang oras pa ang lumipas at tinahak na nila ang daan papunta sa bangko para maglabas ng pera. Pagkatapos doon ay dumiretso sila sa sinasabi ni Nelia na subdivision. Namangha rin si Sam. Bukod sa bago pa lang ang subdivision, maganda rin ang lugar. Malapit sa lahat. Naiisip na ng binata na darating din ang araw na siya rin ang makikinabang sa lahat ng luho na iyon ng kanyang ina. Ang ganda rito, hindi ba? Sosyal pa ang lugar. Mukhang maganda nga po. Anak, huwag ka nang magdalawang isip. Balang araw mapupunta rin naman sa'yo ang lupa na to. Paghahanda na rin sa future. Tama ba ako? Sige, pero kailangan muna natin makipag-usap sa namamahala rito. Tinungo nila ang opisina ng namamahala sa subdivision. Madali lang ang naging proseso ng mga yon. Iba talaga ang nagagawa kapag may hawak ka ng pera. Nang matapos nila ang pag-i-inquire, ay ipinakita na sa kanila ang mga pwesto na available pa. Isa na nga roon ang pinakakantong pwesto. Hindi na nag-isip si Nelia at kaagad na pinili ang lugar na yon. Bukod sa maganda ang pwesto, ay malapit pa sa pinakabukana. Hindi na rin sila nagtagal doon. Simula ng araw na yon ay wala nang ginawa si Nelia kung hindi magyabang ng magyabang sa mga kumari niya. Hindi rin siya natitigil, kahit pa nga ang kaharap na lang niya ay ang kanilang kasambahay na si Tina. Grabe, nasasabik na ako. Pag nakaipon na ulit si Sam, bahay naman ang hihilingin ko sa kanya. Ay naku madam, hindi naman po kayo kayang tiisin ni Sir Sam eh. Paniguradong makakapagpatayo po kayo ng mas magandang bahay. Tumpak, pagagandahin ko talaga. Tapos panay mamahaling gamit ang ilalagay ko. Sana po ako pa rin po ang kasama nyo pag nangyari po yun. Aba, nasa sayo yan. Kung hindi mo kami iiwan, ikaw pa rin ang mamamahala sa palasyo ko. Malakas na tumawa pa si Nelia, habang si Tina naman ay mas lumaki ang pagkakangiti. Sa buong maghapon na silang dalawa lang ang nasa bahay, panay ang pagyayabang ni Nelia. Ipinagyayabang din niya ang plano niya kapag naitayo na ang bahay. Lumipas pa ang mga linggo. Isang hapong umuwi si Sam, kasama niya ang kanyang nobya. Pero hindi kagaya ng dati na nakangiti ang dalawa. Mababakas din ang pag-aalala sa mukha ng binata. Kaya hindi nakatiis si Nelia na magtanong. Ayos ka lang ba anak? May sasabihin po sana kami sa'yo. May problema ba sa pwesto? Ay, wala po mama. Ano pala? Hay nako Sam, wag mo na nga akong pag-isipin pa. Ano ba kasi yun? Buntis po si Dang. Pero handa naman po akong panagutan siya. Kaya lang po nagalaw ko na ang ipon ko. Ano?
Buntis si Dang? Paano? Naku naman Sam, alam mo bang obligasyon sa pagpapamilya? Ano bang plano nyo? Magpapakasal po kami, pero hindi pa po sa ngayon. Ano? Nakakahiya sa pamilya ni Dang. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Naku, hindi pwede yan. Tita, magpapakasal naman po kami ni Sam eh. Wala pa lang po kaming ipon. Kaya baka pagkapanganak ko na lang po kami mag-aasikaso ng kasal. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Paano kapag nahalata na ang tiyan mo? Baka may masabi sa amin ng mga magulang mo. Yun na nga po, Ma. Kaya makikiusap po sana kami sa'yo. Kung pwedeng pansamantala ay dito muna kami. Kapag sapat na po ang ipon namin, saka po kami bubukod. Anong bubukod? Nakalimutan mo na ba na may lupa na tayo? Bahay na lang ang kulang doon. Kung makakaipon lang din kayo, pwede nyo namang patayuan ng bahay yon. So, pwede po bang dito muna kami? Siyempre naman, mas kampante ako na nandito kayo. Mas mababantayan ko si Dang at ang magiging apo ko. Talaga po, Mama? Yes! Dako, halika nga Dang. Maupo muna tayo at manood sa telebisyon. Tina, magluto ka ng tinola. Lagyan mo ng maraming malunggay ha, para maging healthy ang magiging apo ko. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Sam. Hindi niya inakalang ganun kadaling tatanggapin ni Nelia ang kalagayan ng kanyang nobya. Masayang pinagmamasdan na lang niya ang dalawang mahahalagang babae sa buhay niya. Kinabukasan, maagang umalis si Sam. Naiwan sa bahay sina Nelia at Dang kasama ang kasambahay. Kaya nang magising si Dang ay natataranta siya. Ayaw niyang may masabi sa kanya ang biyanan. Ngunit paglabas pa lang niya ng kwarto ay bumungad na kagad sa kanya ang nakangiting mukha ni Nelia. Good morning, Dang. Kumusta ang tulog mo? Komportable ka ba naman sa bahay namin? Hindi ba malamok? O kaya mainit? Good morning po. Ayos lang po. Napakasarap nga po ng tulog ko eh. Hindi ko na namalayang umalis na po pala si Sam. Pasensya na po kayo ha. Ano bang hinihingi mo ng pasensya? Ayos lang yun, lalo na at buntis ka. Ay, oo nga pala, maghilamos ka na para makakain na tayo ng almusal. Naku, nakakahiya naman po. Pinaghintay ko pa po kayo. Hay nako, panay kahingi ng pasensya eh. Ang mabuti pa, kumilos ka na. Opo. Nagmamadaling kumilos si Dang. Pagkatapos ay pumunta na siya sa komedor. Inabutan niya ron si Nelia. Nakahanda na rin ang kanilang almusal. Masaya naman silang nagsalo ng almusal. Lumipas pa ang mga oras. Natapos na rin sila. Niyaya ni Nelia ang manugang na manood sila ng mga palabas sa telebisyon. Bilang pakikisama, tinanggap niya ang imbitasyon ng biyenan. Sa maghapon, yun lang ang kanilang ginawa. Magkasundo sila. Sobra rin kung asikasuhin ni Nelia si Dang. Kaya nang sumapit na ang gabi, pag uwi ni Sam, inabutan niyang nagtatawanan pa ang dalawa. Aba, mukhang ang saya niyo ah. Dumating ka na pala anak. Sandali lang ha at titignan ko kung nakaluto na si Tina. Sige po, Ma. Salamat po. Sa pag-alis ni Nelia ay lumapit naman si Sam sa kanyang nobyang si Dang. Humalik ang binata sa pisngi ng magiging ina ng kanyang anak. Kumusta naman ang pwesto? Katulad pa rin ng dati. Marami pa rin bumibili. Baka sa isang araw kumuha ulit ako sa supplier natin. Malapit nang maubos ang ilan sa mga paninday. Talaga? Oo, pakiramdam ko, si baby ang nagdadala sa atin ng swerte. Sinabayan pa ni Sam yun ang paghimas sa tiyan ng nobya na wala pa namang umbok. Yun naman ang inabutan ni Nelia. Masayang niyaya na niya ang dalawa sa komedor para kumain ng hapunan. Simula ng araw na yon, laging masaya ang bahay nila. Si Nelia rin ang kasakasama ni Dang sa pagpunta sa doktor para magpa-check up. Ganun ang buhay nila sa loob ng 4 na buwan. Pero ang lahat ng yon ay nagbago. Ang dating magkasundo ay magkakaroon ng pader sa kanilang pagitan. Yun ay dahil sa pagkakainggit ni Nelia. Anibersaryo yon nila Sam at Dang. Sa pag-uwi ng binata ay may regalo siyang dala para sa kanyang nobya. Hello, mahal ko. Happy anniversary! Happy anniversary, mahal! Ito nga pala, para sa'yo. Masayang isinuot ni Sam ang binili niyang 24 karat gold na kwintas. Masayang masaya si Dang nang makita ang pendant na hugis puso na isang lakit. Binuksan niya yon at nakita ang larawan nilang dalawa.
Nasaksihan naman yun ni Nelia. Nakadama naman ng inggit ang ginang. Para siyang nabihag nang makinang nagintong nasa leeg ni Dang. Nakangusong umalis na lang siya at pumasok sa kwarto niya. Habang ang magkasintahan naman, walang kamalay-malay sa nararamdaman ni Nelia. Ang mahalaga sa kanila ay masaya silang dalawa. Mahal na mahal kita, Dang. Mahal ka rin namin ng magiging baby natin. Alam ko, kaya sa susunod na buwan, bibili na tayo ng mga gamit ng baby natin. Oo nga pala, kailan ang sunod mong check-up? Next week pa. Gusto mo bang samahan kita? Naku, hindi na kailangan. Sinasamahan naman ako lagi ni Mama Nelia eh. Talaga? Oo, mahal. Napakabait ni Mama Nelia sa akin. Malaki ang pasalamat ko sa kanya. Talagang alagang-alaga niya kami ni baby. Madalas pa nga nakikita ko siyang nanonood ng mga tungkol sa pag-aalaga ng buntis. May pinapainom pa nga siya sa akin eh. Sabi niya herbal daw yun. Maganda raw para sa paglaki ni baby sa tiyan ko. Kanino pa ba ako magmamana ng kabaitan ko, di ba? Masayang tumangu-tangu si Dang. Kinabukasan, inabangan ni Nelia ang paglabas ni Sam sa kwarto nilang magkasintahan. Hindi naman masyadong matagal yun. Alam na kasi ni Nelia ang oras ng pagbangon ng anak eh. Nang lumabas na si Sam, nilapitan siya kagad ni Nelia. Malaki ang ngiti niya sa labi. Kilalang kilala naman ni Sam ang kanyang ine. Kaya alam niya na may hihilingin na naman ang ginang. Good morning, Mama. Good morning, anak ko. Halika na't ipinaghanda kita ng almusal. Ako talagang naghanda nun para sa'yo. Talaga po? Naku, mukhang may pinaghahandaan po kayo ha? Ikaw talaga, alam na alam mo ah. Sabi ko na nga ba eh. Ano po ba yun? Alam mo namang mahilig ako sa alahas, anak. Maganda kasing investment ang ginto. Tumataas ang value habang nagtatagal. Ginto? Alahas? Baka hindi ko po kaya, Mama. Binigyan ko po kasi ng regalo si Dang. Kukunti na lang po ang laman ng bangko ko eh. Baka kaya mo naman, anak. 31,000 lang naman yun. Baka maisingit mo naman. 31K? Naku, Mama. Hindi po talaga kaya eh. Hulugan pa nga po ang iniregalo ko kay Dang. Tapos mamimili na rin po kami ng mga gamit ng apo nyo. Nanlumo si Nelia sa narinig ng sinabi ng anak. Pero wala siyang planong sumuko, kaya naman pinagpilitan pa rin niya. Anak, sige na. Pag namatay naman ako sa inyo rin naman mapupunta ang lahat ng maiiwan ko. Pagbigyan mo na ako. Last na to, promise. Ma, sorry talaga. Sa ngayon hindi ko pa talaga kaya eh. Pero kapag nanganak na si Dang, baka maisingit ko po. Mag-iipon po muna ako. Paghihintayin mo pa ako ng ilang buwan. Anak naman, alam mong yun lang ang nagpapasaya sa akin eh. Mabuti pa noon pinagbibigyan mo ako. Ma, intindihin niyo naman po. Gusto ko naman kayong pagbigyan eh. Kaso hindi ko po talaga kaya sa ngayon. Please naman, Ma. Ngayon lang naman po ako pumalya sa inyo eh. Masama ang loob na iniwan ni Nelia ang anak niyang si Sam. Pumasok siya sa kwarto niya at doon nagmaktol. Lumipas pa ang mga oras. Umalis na si Sam, habang si Dang naman nagpaalam na dadalaw sa bahay nila. Kaya naiwan si Nelia kasama si Tina. Nang mga sandaling yun, hindi niya napigilan ng sariling ilabas ang sama ng loob. Bukod sa malaki ang tiwala niya sa kasambahay, hindi rin ito kumukontra sa lahat ng sasabihin niya. Nakakainis talaga. Dati-dati naman laging binibigay ni Sam ang mga gusto ko. Imposibleng wala na siyang pera. Milyon-milyon ang naiwan ng asawa ko. Pati pensyon sa bank account niya pumapasok. Paanong walang laman? Baka naman po kasi ayaw niya talaga. Alam niyo na po, bumubuo na sila ng sariling pamilya ni Dang. Kahit na, tinanggap ko sila rito. Inaalagaan ko pa nga si Dang. Alangan naman pabayaan nila ako. Baka naman po sinabihan ng babae na magtipid. Kasi nga po malapit na siyang manganak. Alam niyo na po, para sa kanila ng anak niya mapunta yung pinagpapaguran ni Sam. Ano? Hindi pwede yon. Buhay pa ako. Dapat sa akin muna bago sa kanya. Isampid lang naman siya rito. Naku, tama po kayo, madam. Kaya kung ako po sa inyo, huwag kayong pumayag. Talaga naman, eto pa ang isusukli sa akin ng babaitang yon. Inalagaan ko na nga siya at tinanggap na maging parte ng pamilya namin. Tapos pagdadamutan pa niya ako? Mas lalo pang ginatungan ni Tina ang galit ni Nelia.
Marami pa siyang sinabi na maaaring makasira kay Dang hanggang sa umabot na ang kanilang usapan tungkol sa kakilala ng kasambahay na may kaalaman sa itim na mahika. Totoo, madam. Magaling magparusa si Mang Ato. Marami ng sikat na tao ang lumapit sa kanya at lahat sila masaya sa trabaho niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Matutulungan niya ako para maturuan ng leksyon ng babaeng walang utang na loob? Abay, oo naman po, madam. Hindi ko po kayo ilalapit doon kung hindi po ako sigurado. Ayoko pong mapahiya sa inyo, ha? O sige, alam kong loyal ka sa akin, kaya naniniwala ako sa'yo. Day off mo bukas, hindi ba? Opo, pwede ko kayong samahan kung interesado kayo. Sige, samahan mo ko bukas. Magkano bang kailangan kong ihanda? Depende po sa inyo. Kinabukasan nga ay nagpunta sila sa sinasabi ni Tina na makakatulong kay Nelia. Pero pagdating doon, para siyang nagdadalawang isip, lalo na nang makita niya ang itsura ng bahay ng may kaalaman sa itim na mahika. Sigurado ka ba talagang dito yun? Ang baho-baho rito. Paano natitiis ng mga sikat na tao na magpunta rito sa ganitong lugar? Pasensya na po, madam. Ganyan po talaga rito. Malapit po kasi sa bukid Pero sinisigurado ko po sa inyo na magaling po talagang manggagaway na to. Ay nako, siguraduhin mo lang talaga na magaling ang isang to Naku, kapag pumalpak ka, tatanggalin kita. Hindi po papalpak to, maniwala po kayo. Hindi ko naman po irerekomenda si Mang Ato kung mapapahiya ako Oo na, naniniwala na ako. Halika na nga at baka himatayin pa ako sa baho rito. Sabay na naglakad ang dalawa palapit sa maliit na kubo ni Mang Ato. Sa kanilang paglapit, saktong bumukas ang pinto na yari sa kawayan. Yumuko si Tina at bumati kay Mang Ato sa lingwaheng hindi naiintindihan ni Nelia. Hindi niya maiwasang tumaas ang kilay. Napansin naman yun ni Tina. Ay, pasensya na po kayo, madam. Ganun po kasi kami magbatian ng mga Bisaya Okay. Mang Ato, siya po ang amo ko. Nandito po kami para humingi ng tulong. Pumasok kayo sa loob. Sa pagpasok nila sa loob ng kubo ni Ato ay may kakaibang naramdamang kilabot si Nelia. Parang may hanging dumampi sa kanyang balat na nagdulot ng pagtaas ng kanyang mga balahibo. Kaya naman hindi niya naiwasang yakapin ang sarili. Nakita naman yun ni Tina. Kaya tinapik niya ang balikat ng ginang at binigyan ng kasiguruhan ng amo. Taimtim namang tinitigan ni Ato si Nelia. Kaya mas lalong nakadama ng takot at hilakbot ang ginang. Mukhang hindi naman buo ang loob ng isinama mo, Tina. Nasabi mo ba sa kanya na hindi tatalabang bisa ng mahika ko kung siya mismo'y hindi naniniwala at nag-aalangan? Hindi. Hindi ako nag-aalangan. Desidido ako sa gusto ko. Hindi ko po siya ilalapit sa inyo kung hindi niya gusto, Mang Ato. Sige, maupo na muna kayo. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang ipapagawa nyo. Umupo ang mag-amo sa isang upuang gawa sa kahoy na walang sandalan. Sa pag-upo nila, kaagad na nagtanong si Nelia. Magkano po bang bayad sa serbisyo nyo? Hindi ang presyo ang kailangan nating pag-usapan, kung hindi ang ipapagawa mo. Kahit ano na, basta maturuan ang leksyon ng manugang ko. Sigurado ka ba? Oo naman, siguradong sigurado ko. Ayos ba sa'yo na pahirapan ko ng husto? Hindi pwede. Dala niya ang apo ko Basta yung mahihirapan lang siya, pero hindi malalagay sa alanganin ng apo ko. Ang ibig pong sabihin, parurusahan pero hindi masyadong mahihirapan. Kagaya ng pagbibigay ng sakit na hindi malubha. Ano bang naiisip mong ipalagay sa kanya? Gusto kong pumangit ang balat niya, yung parang magkakaroon ng kaliskis ng isda. Pwede po ba yun? Napatango na lang si Mang Ato. Pero ang totoo, nais niyang mapailing. Magkaganon pa man walang magagawa ang manggagaway kung hindi sundin ang gusto ng kanyang kliyente. Lumipas pa ang mga araw. Hinihintay ni Nelia ang mangyayari kay Dang. Pero hanggang ng mga sandaling yun, wala pa rin namang nangyayari. Kaya hindi niya maiwasang magduda. Kinumpronta naman niya ang kanyang kasambahay. Tina, akala ko ba magaling ang Mang Ato na yon? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? Maghintay lang po tayo, madam. Baka hindi lang po natin nakikita pero meron na. Nako, siguraduhin mo ha. Ang laki pa naman ang binigay ko. Hindi biro ang 10,000 ha. Ibinenta ko pang isang alahas ko para dyan. Wag po kayong mag-alala. Oo nga po pala,
Heto na nga po palang pinagawa niyong herbal na iinumin ni Dang. Hinaluan ko na rin po yan ng binigay na likido ni Mang Ato. Akin na, dadalhin ko muna sa kanya. Ay, sana naman tumalab na. Nagsasawa na akong makipagplastikan. Bitbit ang isang basong naglalaman ng herbal na inumin, nagpunta si Nelia sa hardin kung nasaan si Dang. Ilang beses pa siyang humugot ng malalim na buntong hininga bago pilit ang ngiting lumapit sa nakatalikod na manugang. Dang, eto na ang inumin mo. Ay, naku mama, nag-abala pa po kayo. Eto namang batang ito, oo. Hayaan mo na lang ako. Gusto kong masiguradong maayos ang paglaki ng aking apo. Lalo na't unang apo ko ang nasa sinapupunan mo. Ang swerte ko po talaga sa inyo, mama. Maraming salamat po. Maswerte rin naman ako eh. Sigurado kasing maganda at gwapo ang mga magiging apo ko sa inyo ni Sam. O sige na, inumin mo na ang juice, espesyal kong pinagawayan kay Tina. Walang pag-aalinlangan o pagdududa namang ininom ni Dang ang ibinigay na inumin ni Nelia. Lingid sa kaalaman niya ay ngumisi ang ginang, lalo na nang masaid ng buntis ang herbal juice. Kinagabihan, natatarantang lumapit si Sam kay Nelia. Nalilito man ang ginang ay parang alam na niya kung ano ang nangyayari. Ano bang nangyayari? Kumalma ka nga. Hindi ko po alam. Pero kailangan po nating dalhin si Dang sa ospital. Ano bang nangyari? Natutuyo po ang balat niya. Tapos may mga nalalaglag na parang kaliskis. Hindi na po sana namin papansinin yun eh. Akala po kasi namin simpleng pagbabalat lang. Kaso po bigla na lang naging makate. At bawat matutuklap, nagkakaroon ng bakas sa balat niya. Hindi ko na po alam ang nangyayari. Ano? Kumalma ka. Dadalhin natin siya sa ospital. Nagkunwaring nag-aalala si Nelia sa kalagayan ni Dang. Kasama pa siya ng mga ito pagpunta sa ospital. Lumipas pa ang 1 linggo. Nakauwi na nga ng bahay si Dang. Pero ang lagay ng kanyang balat ay wala pa ring pagbabago. Lihim na natuwa naman si Nelia. Pero patuloy pa rin siya sa pagkukunwaring pag-aasikaso sa manugang niya. Lingid sa ginang, lumapit na sa isang albularyo ang kanyang anak na lalaki. At doon natuklasan niya ang lihim ng kanyang ina. Kaya pagdating pa lang niya, kaagad niyang hinarap ang ginang na kalalabas lang sa silid nilang magkasintahan. Ma, kailangan po natin mag-usap. Tungkol saan, anak? Alam kong alam niyo po ang dapat natin pag-usapan, ma. Pero sige, tungkol po kay Dang. Biglang kinabahan si Nelia sa tono ng kanyang anak. Mababakas din sa mukha niyang nakasimangot at galit ito. Kaya naging malikot ang mga mata ng ginang. Nagdahilan pa siyang ilalagay muna sa kusina ang kanyang bitbit na planggana. Magkaganon pa man, nakasunod lang sa kanya si Sam. Hanggang sa kusina, hindi siya nilubayan ng anak. Nang maibaba na nga niyang planggana sa lababo, ay kaagad na humarap siya sa anak niya. Ano bang tungkol kay Dang ang pag-uusapan natin? Nanggaling po ako sa albularyo. Alam niyo po bang lumabas sa tawas kay Dang? Siyempre, hindi. Ano bang sabi ng albularyo? Nakulam si Dang. Kulam? Anak, nasa modernong panahon ka na. Hindi rin kita pinalaking naniniwala sa mga ganyan. Baka naman niloloko ka lang ng albularyo. Magkano naman ang binayad mo ron? Talaga po ba? Kaya po ba nahulaan niya na kayo ang gumawa nun sa mapapangasawa ko? Sandaling natahimik si Nelia. Namutla siya at nanlamig din ang mga kamay. Nagulat siya nang malaman ng anak niya ang totoo. Huminga ng malalim si Nelia. Buo ang kanyang loob na itanggi ang anumang ibabatong kasalanan sa kanya ng anak. At dahil kilala niya ang anak, sinubukan niyang dramahan ng lalaki. Pinagbibintangan mo ba ako? Anak, nanay mo ko. Paano ko magagawa ang bagay na yon? Huwag niyo na pong itanggi, ma. Ikaw lang naman ang kadugo kong nakatira rito sa bahay. Alangan naman ang baby na nasa tiyan ni Dang ang gagawa nun. Malakas na sinampal ni Nelia si Sam. Nagulat pa silang dalawa sa nangyari, sapagkat yun ang unang pagkakataon na sinaktan niya ang kanyang anak. Nang makahuma siya, plano sana niyang lapitan ang anak, pero dumistansya ito sa kanya. Kinakabahan at natatakot. Yun ang nararamdaman ni Nelia ng mga sandaling yun. Anak, patawad. Hindi ko sinasadyang sampalin ka. Nabigla lang ako. Nasaktan lang ako sa pagbibintang mo sa akin. Talagang itinatanggi niyo pa? Tanggap ko po ang pagsampal niyo sa akin.
Pero hindi ang pagsisinungaling. Nakalimutan niyo na po ba ang sinabi niyo sa akin nung bata pa ako? Masamang magsinungaling. Walang lihiman po sa atin. Tayo lang ang magkakampi. Pero ngayon, hindi ko na po alam kung magkakampi pa po tayo. Anak, makinig ka naman sa akin. Hindi kita niloloko. Hindi ako nagsisinungaling. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo eh. Mahal na mahal kita. Hindi ko rin magagawang saktan si Dang. Hindi lang dahil sa nobya mo siya, kung hindi dinadala niya rin ang apo ko. Tama na, Ma. Alam ko na ang totoo. Bakit ba patuloy ka pa rin nagsisinungaling? Kung talagang mahal niyo po ako, hindi niyo po gagawin ang ginawa mo. Hindi mo na ako pinaniniwalaan? Paano pa ako maniniwala, Ma? Alam niyo po ba na pinipilit kong isipin na sana'y ibang tao ang may gawa? Pero lahat ng nasa tawas, tinuturo po ay kayo. Gusto mo talaga yung totoo? Sige, aaminin ko. Ako nga ang nagpakulam kay Dang, pero hindi naman malala ang pinalagay ko sa kanya eh. Sinigurado kong hindi maaapektuhan ang apo ko. Ang sama niyo. Hindi na kayo ang mama ko na maalaga at mapagmahal. Ginawa ko lang naman yun dahil dinedemonyo niya ang utak mo. Kaya nga pinagdadamutan mo na ako eh. Mas lalong naiyak si Sam sa narinig na sinabi ni Nelia. Hindi siya makapaniwalang yun ang iniisip ng ginang sa kinakasama niya. Napupuot siya sa sarili niyang ina, pero kahit na ganun pa man, hindi niya magawang sumbatan ng ginang. Tatalikod na sana siya para puntahan ang kinakasamang nagpapahinga sa kwarto, pero hinawakan siya sa braso ni Nelia. Anak, patawarin mo ko. Nagtampo lang naman ako nang hindi mo ko napagbigyan eh. Nainggit kasi ako sa kwintas na binigay mo kay Dang. Tapos tinanggihan mo pa ako. Pakiramdam ko hindi na ako mahalaga sa'yo. Napakamakasarili ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Bukas na bukas, aalis na lang kami ni Dang dito. Ayoko mapahamak ang magiging anak ko dahil lang sa hindi ko kayo napagbigyan. Iiwan mo na ako? Pabayaan nyo na lang ako. Huwag din po kayo mag-alala. Wala kaming dadaling gamit dito sa bahay nyo. Nanlulumong napaupo si Nelia, habang si Sam naman ay tumalikod na at tuluyang nagpunta sa kwarto nila ni Dang. Kinabukasan ay talagang tinutuo nga ni Sam ang sinabi sa kanyang ina. Umalis sila ni Dang nang walang dala maliban sa mga damit nila. Hindi man sang-ayon doon si Dang ay hindi niya mapigilan ng nobyo, pero nag-aalala pa rin siya sa kanyang biyenan. Mahal, sigurado ka bang iiwan natin si Mama Nelia? Malulungkot yun. Nung una pa lang dapat ito na ang ginawa ko eh. Ang tanga ko kasi. Ano ba kasi ang pinagtalunan nyo? Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan ng paglipat natin? Basta, ang mahalaga, bubukod na tayo. May nakausap na ako kagabi. May lilipatan na tayo. Doon mas maganda ang kapaligiran para sa inyo ni baby. Ang bilis mo namang makahanap? Kailangan. Isa pa maganda ang lugar. Bukod sa sariwa ang hangin, makakapagpwesto pa ako ng mga gulay sa harapan. Sige na, magpahinga ka na muna. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Ha? Paano ng pwesto niyo sa palengke? Huwag mo nang isipin yun. Kaya naman sigurong patakbuhin yun ni Mama eh. Pero matanda na si Mama. Dapat ay nagpapahinga na lang siya. Ang mahal ko talaga. Huwag mo nang isipin yun. Malakas pa si Mama. Kaya magiging maayos pa rin siya. Isa pa, kasama niya naman si Manang Tina eh. Wala namang nagawa si Dang kung hindi ang magkibit-balikat na lamang. Alam naman niyang kapag buo na ang desisyon ni Sam ay hindi na magbabago pa yon. Kaya naman isinandal na lang niya ang likod sa upuan ng sasakyan. Lumipas sa mga buwan at nalalapit na ang kabuwanan ni Dang. Masaya naman sila ni Sam sa nilipatan nila. Tuluyan na rin siyang gumaling sa sakit niya sa balat. Pero hanggang ngayon ay ayaw pa rin pag-usapan ng lalaki si Nelia. Kaya lang hindi na makatiis pa ang buntis. Kinulit niya ang kinakasama. Mahal, hindi mo ba namimiss si Mama Nelia? Siyempre namimiss. Siya kaya ang nagluwal sa akin. Eh yun naman pala eh. Bakit hindi tayo dumalaw sa kanya? Hindi pwede. Malayo ang biyahe. Baka matagtag ka. Ayokong may mangyari sa inyo na magiging baby natin. Miss ko na kasi si Mama Nelia eh. Pati yung herbal juice niya. Noon pakiramdam ko napakalakas ko kapag nakainom ako noon. Tulog na tayo. Napagod ako kanina eh. Napilitan namang sumang-ayon si Dang. Humiga na lang siya ng maayos pagkatapos humalik sa kinakasama. Isang araw ng Huwebes,
Wala noon si Sam. Bumiyahe ang lalaki papunta sa Baguio para kumuha ng mga sariwang gulay. Naiwan naman sa kanilang bahay si Dang. Isang bisita ang dumating at yun ay si Nelia. Masayang-masaya naman si Dang nang makita ang kanyang biyenan. Mama! Mama Nelia! Naku, mabuti po at nakadalaw kayo. Miss na miss ka na po namin. Ako rin, na-miss ko kayo. Ay, pasok po kayo. Gusto po niyo ng kape? Hindi na anak, dinalaw ko lang talaga kayo. Nasaan nga pala si Sam? Wala po siya ngayon, Mama Nelly. Bumiyahe po para kumuha ng sariwang gulay. Ah, ganun ba? Oo nga pala, dinalhan kita ng soup. Saan ba ang kusina nyo? Naku, ako na po yan. Hindi na, ako na lang. Pagbigyan mo na si Mama. Ang tagal ko kayong hindi na alagaan ng apo ko eh. Masayang sumang-ayon naman si Dang. Lingid sa kaalaman niya ay may ibang plano si Nelia. Planong gagamitin niya para sa susunod niyang gagawin. Lumipas pa ang mga oras, panay ang kwentuhan ng dalawa. Doon naman napansin ni Nelia ang mahahabang kuko ng manugang, kaya sinita niya ito at pinagsabihan. Ano ba yung kuko mo, anak? Dapat laging maiksi at malinis ang kuko mo. Malapit ka ng mga anak. Hindi ka naman yata inaasikaso ni Sam eh. Naku, yari talaga sa akin ang batang yon. Naging abala lang po siya nitong mga nakaraang linggo. Malinis pa naman po ang mga kuko ko dito sa kamay. Hindi ko lang po talaga kayang gupitan ng mga kuko ko sa paa. Ako na lang ang gagawa. Tutal ay gusto kong makabawi sa inyong mag-ina. Sumang-ayon na lang si Dang. Habang si Nelia naman ay masayang-masaya. Hindi dahil sa nakukuha na naman niya ang loob ng manugang, kung hindi dahil sa makakakuha siya ng kailangan niya. Lumipas pa ang mga oras. Magdidilim na nun. Kaya nagpasya si Nelia na magpaalam na kay Dang. Tinangkang pigilan ng buntis ang kanyang biyenan. Pero nagdahilan na lang si Nelia na marami pa siyang aasikasuhin sa naiwang pwesto. Sa pag-alis ni Nelia ay siya namang dating ni Sam. Kaagad na ibinalita ni Dang ang pagdalaw ng biyenan. Namutla naman si Sam at kaagad na tinanong ang kanyang kinakasama. Bakit daw siya nagpunta rito? Saka paano niya nalaman kung nasan tayo? Ay, hindi ko na itanong eh. Masyado kasi ako naging masaya sa pagdating ni Mama Nelia. Pinagluto pa nga niya ako ng chicken soup eh. Ang sarap-sarap. Wala ka namang nararamdamang kakaiba? Ha? Wala. Bakit? May dapat ba akong maramdamang kakaiba? Wala. Wag mo nang isipin ang sinabi ko. May takot man sa dibdib ay inisip na lang ni Sam na hindi na gagawin ulit ng kanyang ina ang dating pagkakamali. Inialis na lang niya ang pagdududa at pag-aalinlangan kay Nelia. Habang si Nelia naman ay muling pumunta kay Mang Ato. Pero sa pagkakataong yun, mag-isa na lang siya. Lakas loob na kumatok siya sa kawayang pinto. Kaagad na bumukas naman yun at lumabas si Mang Ato. Ano na naman ang kailangan mo? Teka, hindi mo yata kasama si Tina. Hindi ko talaga siya isinama. Sige. Pumasok ka at sa loob natin pag-usapan ang ipapagawa mo. Yun nga ang ginawa ni Nelia. Pumasok siya at dire-diretsyong umupo sa upuang walang sandalan. Sinabi na rin niya kagad ang pakay niya. Nandito ako para pagawan ulit ang manugang ko. Noong nakaraan, ibinalik sa akin ng albularyo ang pinagawa mo. Alam mo bang ilang araw akong hindi makatanggap ng mga kliyente dahil doon? Handa akong magbayad ng doble. Basta gusto kong baliwin mo si Dang. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan pa kita. Paano kung ibalik na naman sa akin ang albularyo ang pinapagawa mo? May ibang paraan ba para hindi bumalik sa'yo ang mga pinagagawa ko? Merong isang paraan, pero delikado. Saka baka hindi mo kayanin ang kabayaran. Marami akong pera. Kayang-kaya ko kahit magkano. Malakas na tumawa si Ato. Para namang nainsulto si Nelia. Kaya naman sumimangot siya. Mas lalo pang nadagdagan ang inis niya nang tumayo ang manggagaway at nagtungo sa isang parte ng kubo kung saan maraming mga bote. Dala ng kuryosidad, sumunod naman si Nelia. Sa kanyang pagsunod ay nanghilakbot siya nang mapagtanto ang laman ng mga bote. Mga insekto yun at mga iba't ibang parte ng laman loob. Halos masuka pa siya nang makitang kumuha ng isang bote si Mang Ato at binuksan yun. Mang Ato? Ano bang mga yan? Kung talagang desidido ka na sa desisyon mo, kinakailangan mapainom mo ang likidong pinagbabarang ko nito sa gusto mong ipakulam.
Pero may kaakibat itong kabayaran. Handa ka ba sa kahihinatnan ng gagawin natin? Oo naman, hindi ako aatras. Kung hindi lang dumating sa buhay ng anak ko ang dang na yon, baka hanggang ngayon ay kasama ko pa ang anak ko. Nakukuha ko pa sana ang mga luho ko. Wala akong pakialam kahit ano ba ang maging kapalit. Ang mahalaga sa akin mawala si Dang. Pero gusto kong mabuhay ang apo ko, ha? Sige, tutulungan kita. Pero hindi mo na pwedeng bawiin ang ibibigay kong sakit sa kanya. Kapag nangyaring nagbago ang isip mo, hindi na kita matutulungan pa. Lalo na kung nakatanim na ang kulam. Naintindihan mo ba ako? Hindi ko po babawiin ang desisyon ko. Sige, ano ba ang ipapagawa mo? Gusto ko nga siyang mabaliw, mapuno ng takot at pighati. Gusto ko siyang mahirapan. Siguraduhin mo lang na hindi mapapano ang apo ko. Sige, mukhang hindi na nga magbabago ang isip mo. Tandaan mo lang na wala ng atrasan sa oras na masimulan ko na ang ritual. Sumang-ayon si Nelia. Kaya naman nagsimula na si Mang Ato sa pagdarasal sa mga anitong natatakpan lang pala ng kurtina. Pinanonood lang ng ginang ang ginagawa ng matandang manggagaway. Hindi man lang siya nangahas na gumawa ng kahit kaunting ingay. Habang pinapanood yon, nararamdaman ni Nelia ang unti-unting pag-init ng hangin sa kanilang paligid. May kakaibang amoy din siyang naaamoy, kaya naman napatakip siya ng kanyang ilong. Pero kahit na nakatakip na ang ilong niya, hindi pa rin nakaligtas ang ilong niya sa amoy ng malansa na may halong amoy asupre. Ilang oras din ang lumipas bago natapos si Mang Ato sa kanyang pagriritual. Inaantok na nga si Nelia na kanina lang ay nanonood pa. Tapos ko na ang ritual. Ginawa kong mas ligtas sa batang nasa sinapupunan ng manugang mo ang likidong ginawa ko. Hindi niya na kailangang inumin pa ito. Kailangan lang na maihalo sa ipapaligo niya. Mabilis ang bisa nito, kaya hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Oras lang at paniguradong tatalab na. Salamat, ito ang bayad. Kaagad na iniabot ni Nelia ang libu-libong pera kay Mang Ato. Nakangiti namang kinuha yun ng matandang manggagaway. Nang mahawakan na ang pera, ay doon lang iniabot sa ginang ang isang bote na may lamang likido. Napangiwi pa siya nang makitang kulay berde yon. Napansin naman yun ng manggagaway. Huwag kang mag-alala. Malinis ang bote. Hindi yon. Kaya lang hindi ba kukulay sa tubig ito kapag hinalo? Hindi. Kaya makampante ka. Sige na nga. Salamat. Matapos magpasalamat, umalis na rin si Nelia at umuwi na muna sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay sinalubong naman siya ni Tina. Inasikaso siya ng kasambahay. Dinala siya sa komedor para ipaghain ng pagkain. Pero bago pa man umalis si Tina para kuhanin ng ulam, ay kaagad siyang kinausap ni Nelia. Nakakapagod, pero ang saya-saya ko. Mukhang maganda po ang kinalabasan ng lakad nyo ah. Nagkausap na po ba kayo ni Sir Sam? Hindi kami nagpang-abot eh. Saktong pumunta ako, umalis siya. Kaya ayun, nakakuha ko ng kailangan ko sa kanya. Nanggaling na naman po ba kayo kay Mang Ato? Oo, kaya magsisimula na ang pagdurusa ni Dang. Masaya po ako para sa inyo. Sige na, kunin mo na ang ulam at sabayan mo na akong kumain. Nagmamadaling sumunod naman si Tina sa sinabi ni Nelia. Kinuha lang niya ang ulam na nakalagay na sa malaking mangkok at dinala yon pabalik sa komedor at sabay silang kumain na dalawa. Kinabukasan ay kaagad na isinagawa ni Nelia ang plano niya. Muli ay pumunta siya kila Dang at kagaya ng nakaraang araw, mag-isa lang sa bahay ang buntis. Doon ay isinagawa na niya ang kanyang plano. Nagpanggap siya na tutulungan si Dang sa pagligo para mahilod ang likod ng manugang. Nahihiyaman si Dang ay pumayag na lang siya lalo na sa sinabi ng biyanan. Malapit ka ng mga anak, kaya dapat ay masanay ka na may nag-aasikaso sa'yo. Kung magkakaayos kami ng asawa mo, ako rin ang mag-aalaga sa inyo ng apo ko. Okay po, Mama Nelia. Napangisi si Nelia nang tumalikod na si Dang. Hindi niya inakalang ganun niya lang kabilis maisasagawa ang kanyang mga plano. Sumang-ayon pa ang mabait at inosenteng ugali ng kanyang manugang, kaya walang kahirap-hirap na naisagawa niya ang masamang balak. Nang maisagawa na nga niya ang kanyang masamang balak, umalis na rin si Nelia. Nagdahilan na lang siya sa manugang na nagkaroon ng problema sa pwesto kaya kailangan na niyang umalis. Walang kamalay-malay si Dang na sumang-ayon na lang sa sinabi ng biyanan,
Kaya ngiting tagumpay na umalis si Nelia. Pero hindi pa man siya nakalalayo ay muli siyang lumingon sa bahay nila Dang. Patawarin mo ko, Dang, pero kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Pag nawala ka na sa landas namin, paniguradong mamahalin ulit ako ng anak ko. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. May bonus pa nga dahil may apo ko. Matapos sabihin yun ay umalis na siya ng tuluyan. Hinintay na lang niya ang mga magaganap sa oras na tumalab na ang bisa ng pinagawa niya. Kinagabihan, bigla na lang nakaramdam ng pagkahilo si Dang. Sinabi niya yun kay Sam. Inalalayan naman siya ng kinakasama. Pero ihihiga pa lang siya sa kanyang higaan ay bigla na lang nangisay si Dang. Nataranta naman si Sam. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo po kami! Kaagad namang may tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Bubuhati na sana nila si Dang para madala sa ospital nang huminto sa pangingisay ang babae. Ilang kalalakihan na ang sumubok na iangat siya pero hindi nila magawa. Napapailing na lang ang mga tumulong dahil pakiramdam nila hindi ordinaryong nangyayari kay Dang. May nagsabi pa na baka nasasaniban ng buntis. Hindi naman naniniwala si Sam sa mga ganoong bagay, kaya nakisuyo na lang siya sa isang matanda na pinagrerentahan nila ng bahay. Nanay Tere, pakitignan lang po muna ang asawa ko ha. Tatawag lang po ako ng doktor. Tumango naman ang matandang babae. Hudyat naman yon para umalis na si Sam. Mabilis ang kanyang naging kilos. Gamit ang owner jeep type ay tinahak niya ang malubak na daan palabas ng baryong kinalalagyan nila. Habang sa dati nilang bahay ay masayang nagdiriwang si Nelia kasama si Tina. Paniguradong tumalab na ang bisa ng pinagagawa ko. Walang duda, ma'am. Magaling at mapagkakatiwalaan si Mang Ato. Ilang araw lang ay paniguradong babalik na sa akin si Sam. Baka kasama ko na rin sila ng aking apo. Alam niyo na po bang kasarian ng magiging apo niyo? Hindi pa. Hindi ko na itanong noon kay Dang eh. Pero sa palagay ko babae. Magandang magbuntis si Dang eh. Hindi ko rin siya nakitang namamanas. Hindi rin naman nangingitim ang batok niya. Kaya sigurado akong babae ang magiging apo ko. Sa wakas po, magkakaroon na ng prinsesa ang bahay na ito, madam. Mukhang maswerte po talaga kayo sa buhay. Sinabi mo pa, kaya bukas na bukas, mamimili ako ng mga gamit ng apo ko. Samahan mo ko ha? May nakita akong magandang kuna kina Mrs. Fernandez. Ang sabi niya ay mahal daw yun. Gusto ko rin magkaroon ng ganun ng apo ko. Paniguradong napakaganda po nun. Basta nagustuhan niyo po, siguradong maganda yon. Siyempre naman, matalas ang mata ko pagdating sa mga ganyang bagay, ano? Habang nagsasaya sila ay nagdurusa naman si Dang. Muli sa bahay kung saan sila nakatira ni Sam ay tinitignan na siya ng doktor. Pero walang masabi ang doktor na sakit o ano paman sa kalagayan ni Dang. Kaya sinabi ng doktor na mas makakabuti kung dadalhin na lang sa ospital ang babae. Hindi naman nagdalawang isip si Sam na subukang buhati ng minamahal. Pero kagaya ng nangyari kanina ay ganun pa rin. Mabigat si Dang. Hindi man lang nila maiangat ang katawan ng babae. Ang ilan pa sa mga kapitbahay ay sumuko na rin. Habang nababawasan ng mga tao sa bahay nila, bigla na lang nagwala si Dang. Mga halimaw! Layuan niyo ako! Huwag kayong lalapit! Hindi niyo makukuha ang anak ko! Mahal ko, ano bang sinasabi mo? Sam, mahal! Kukunin nila ang baby natin! Hindi ka papayag, hindi ba? Mahal, walang kukuha sa anak natin. Shh! Huwag kang maingay! Maririnig ka nila! Baka mamaya dumating pang mga aswang at kainin kami ni baby! Nalilito at naguguluhan si Sam sa mga sinasabi ng kanyang kinakasama. Wala sa loob na napatingin siya sa doktor na napanganga pa nga sa nasaksihan. Kung hindi pa nagtanong si Sam ay hindi pa matatauhan ng doktor. Dok, ano po ang nangyayari sa asawa ko? Napabuntong hininga ang doktor at sinabing nagkaroon ng hallucination si Dang. Pero ibang sinabi ng matandang pinagrerentahan nila ng bahay. Sinabi pa ng matanda ay baka nasasaniban si Dang. Hindi alam ni Sam kung ano bang iisipin niya ng mga sandaling yun. Niyakap na lang niya si Dang ng mahigpit. Wala namang ibang ginawa ang babae kung hindi ang umiyak habang inililibot ang paningin sa buong paligid. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong lumalala ang lagay ni Dang. Madalas na siyang nagigising na takot na takot. May pagkakataong pang sigaw ng sigaw ang babae.
Hindi na rin nakakapagtinda ng mga gulay si Sam. Buong oras niya ay nilalaan na lang niya sa pag-aalaga kay Dang. Nabalitaan naman yun ni Nelia, kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang anak. Plano niyang kumbinsihin na lang ang anak na umuwi na. Pero nasa malayo pa lang siya ay naririnig na niya ang malakas na sigaw ni Dang. Mababakas sa boses ng babae ang takot at paghihirap. Pero dahil doon ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang dibdib si Nelia. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang ang bigat-bigat? Hindi ba ito naman ang gusto kong mangyari? Bakit parang pinupunit ang puso ko sa mga sigaw ni Dang? Ay, wala lang ito. Kailangan kong puntahan sila. Gusto kong makitang lagay ni Dang. Tama, baka nasasabik lang ako sa muling pagbabalik sa akin ng anak ko. Nagpatuloy sa paglalakad si Nelia. Ilang sandali pa, nasa harapan na siya ng bahay nila Sam at Dang. Kumatok siya ng malakas. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang pinto sa harapan niya. Bumungad ang pagod at wala pang ligo na si Sam. Nanlalalim na rin ang mga mata ng lalaki. Labis na awa ang nararamdaman ni Nelia sa nakikita. Hindi niya inakalang ganito ang epekto ng mangyayari sa anak niya. Anak, anong nangyari sa'yo? Ma, ano po ang ginagawa niyo rito? Dadalaw lang sana ako sa inyo eh. Alam ko kasing malapit ng mga naksi. Napahinto si Nelia sa kanyang sinasabi nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Dang mula sa loob ng kwarto. Natataranta namang pumunta roon si Sam habang naiwan sa harapan ng pinto si Nelia. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib at dahan-dahang humakbang para sumunod sa anak. Sa bawat hakbang niya, parang tinutusok ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Nang marating niya ang pinto ng kwarto nila Dang at Sam, ay nanlaki ang mga mata niya. Napatakip pa siya ng bibig. Kitang-kita niya ang nakakaawang itsura ni Dang. Panay na ito sugat sa katawan, maging sa muka. Hinawakan pa ni Sam ang kamay ng kinakasama, sapagkat pilit na kinakalmot ng babae ang kanyang mga hita. Bakit ganito? Ma, pasensya na po. Pero pwede na po kayong umalis. Hindi ko kayo makakausap sa ngayon. Ano bang nangyayari? Mahal, tulungan mo ako. Tanggalin natin ang mga bukol. Bukol? Nag-hallucinate na po siya. Marami siyang sinasabi na nakikita niya, pero wala naman po. Sa mga nakita at nasaksihan ay mas lalong sinundot ang konsensya ni Nelia. Sa mga oras na yon, mas nangingibabaw ang pagiging ina niya. Alam niya sa kanyang sarili na kasalanan niyang lahat eh. Hindi pala niya kayang maging sobrang sama. Kaya naman umalis na siya at hindi na nagpaalam sa kanyang anak. Nagmamadali siyang pinuntahan si Mang Ato. May nais siyang ipabago sa matanda. Umabot din ng ilang oras bago siya nakarating sa bahay ni Mang Ato. Marahas siyang kumatok sa pintuan ng matanda. Hindi naman nagtagal at pinagbuksan siya ng manggagaway. May ipapagawa ka na naman ba? Gusto kong bawiin ang pinagawa ko sa manugang ko. Hindi kinakaya ng konsensya ko, lalo na nang makita ko siya. Teka, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi mo na pwedeng bawiin pa ang natapos na. Pumayag ka sa sinabi ko. Binalaan pa kita at paulit-ulit kitang tinanong. Akala ko ba'y sigurado ka na? Galit lang ako noon, naiinggit, pero hindi ko inakala na ganito pala ang mararamdaman ko. Pasensya ka na, pero hindi talaga kita matutulungan. Isa pa ay... Parang awa mo na, Mang Ato. Lahat gagawin ko para mawala ang bisa ng pinagawa ko. Alam mo bang pwedeng mamatay ka o doble ang mangyayari sa'yo kapag kinontra mo ang ritual? Sinabi ko na sa'yo, bago pa man tayo magsimula ay binalaan pa kita. Delikado ang gusto mo. Wala rin akong plano na tulungan ka. Umiiyak na lumuhod si Nelia sa harapan ni Mang Ato. Nagbabakasakaling maaawa sa kanyang matanda. Pero hindi yun tumalab kay Mang Ato. Tinalikuran lang siya ng matanda at pinagsarhan ng pinto. Kaya walang nagawa si Nelia kung hindi ang umalis na lamang. Umuwi na muna siya at balak na kausapin si Tina para humingi ng tulong sa kasambahay. Nagmamadaling umuwi si Nelia, pero sa pagdating niya sa bahay, wala na siyang Tina na inabutan. Sinubukan pa niyang pumunta sa kwarto ng kasambahay para tignan ang mga gamit ng babae. Pero wala na ang kahit anumang bakas niya. Hindi makapaniwala si Nelia. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng lahat.
Kasalanan ko ang lahat ng ito. Masyado akong naging sakim at inggitera. Ipinahama ko pang manugang ko para lang sa sarili ko. Ang sama-sama ko talaga. Punong-puno ng pagsisisi at sama ng loob si Nelia. Habang sa bahay naman nila Sam at Dang, natataranta naman ang lalaki. Dahil pumutok na ang panubigan ni Dang. Kasabay pa nun ay pagkahimatay ng buntis. Dahil doon ay nadala nila ng ospital si Dang. Pagdating sa ospital ay naasikaso naman kaagad ang babae. Tuliro at pagod. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang kanyang ina na si Nelia. Kaya naisipan niyang puntahan ang ginang. Sa kanyang pag-uwi sa kanila, napansin niya kaagad ang magulong bahay. Para yung binagyo. Kaya naman kinakabahang tinawag niya ang kanyang ina. Ma, nasan po kayo? Sam? Anak? Ma, anong nangyari dito? Si Tina. Tinakasan ako ni Tina. Tinangay niya ang ilan sa mga alahas ko. Ano? Paano nagawa yun ni Manang Tina? Nasaksihan niya ang paglaki ko. Pinag-aral niyo pa siya ni Papa. Si Dang, bakit ka nandito? Bakit iniwan mo si Dang? Ang apo ko. Nasa ospital sila. Manganganak na po si Dang. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo ang magandang balita. Kaya lang... Hindi na natapos pa ang sinasabi ni Sam nang bigla siyang hilahin ni Nelia pabalik sa kanyang sasakyan. Pagkasakay pa lang sa owner niya, kaagad na sinabihan niya ang anak na pumunta na kagad sa ospital. Dalian mong magmaneho. Puntahan natin ang manugang ko at apo ko sa ospital. Hindi na nga nag-isip pa si Sam at mabilis nang pinaandar ang sasakyan. Ilang minuto rin ang biniyahe nila bago narating ang ospital. Nang maiparada ng sasakyan ay malalaki ang hakbang ng dalawa. Lumipas pa ang mga oras. Nakapanganak na nga ng isang malusog na baby girl si Dang. Pero wala pa ring malay ang babae. Habang si Sam naman ay karga ang anak nilang babae. Nakatitig lang si Nelia. Natatakot siya na hawakan ng apo niya, lalo na at mas nakukonsensya siya. Kaya naman nagpa siya siyang mag-isip ng paraan para mapawalang bisa ang kulam kay Dang. Hindi na niya napansin pa na kinakausap na pala siya ni Sam. Ma, ayos ka lang po ba? Ha? Anong sabi mo? Tinatanong po kita kung gusto niyo pong kargahin ang apo niyo. Papayag kang hawakan ko ang bata kahit alam mong may ginawa akong masama sa mama niya? Kayo pa rin po ang mama ko. Dahan-dahang iniabot ni Sam ang sanggol sa bisig ni Nelia. Naiiyak namang tinanggap yon ng ginang. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman niya. Dahil doon, mas lalong lumambot ang puso ni Nelia. Mas lalong nabuo ang pasya niya na hanapan ng solusyon ng problema na siya naman mismo ang may gawa. Walang araw na nagpahinga si Nelia. Kung saan-saan siya naghanap ng makakatulong sa kanya. Ang mga araw ay umabot ng mga linggo. Nang panahong pasuko na siya, doon naman niya nakilala ang isang albularyo. Sinabi niya sa albularyo ang nais niya at yun ay ang mapagaling si Dang. Hindi naman siya nagkamali ng natagpuan. Dahil ilang araw lang simula nang makilala niya yon, ay pinatrabaho niya na kagad ang pagpapagaling kay Dang at bumalik na sa normal ang manugang. Yun nga lang, unti-unti nang bumalik sa kanya ang kasalanan niya. Mukhang ito na ang kabayaran sa mga kasalanan ko. Kung ito man, buong puso ko itong tatanggapin. Nasa ganoong pag-iisip siya nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan nila. Bumungad sa kanyang nakangiting anak at manugang. Pero panandali ang ngiti lang yun. Dahil nang makita siya ng magkasintahan, ay nagulat ang dalawa. Nagmamadaling nilapitan ni Sam ang ina. Mama, ano pong nangyari sa inyo? Wala ito anak. Tumatanda na kasi ko eh. Ano bang ginagawa niyo rito? Namiss na raw po kasi kayo ni Dang. Pero wag niyo pong ibay ng usapan. Ang mabuti pa, dadalhin ko po kayo sa ospital. Hindi na. Hindi ako mapapagaling ng doktor. Mama Nelia, nag-aalala lang po kami sa'yo. Mahal, mabuti na lang pala naalala ko si Mama. Ang mabuti pa, dumito na muna tayo para maalagaan natin si Mama Nelia. Magandang ideya yan. Di ba po, Ma? Hindi nakaimik si Nelia. Bagkus ay naiiyak siya. Pero natatakot din siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng dalawa sa oras na malaman ng mga ito na siya ang nagpahirap noon kay Dang. Maraming katanungan ang naglalaro sa isipan niya. Naghahalo-halo rin ang emosyon niya. Kaya nagpa siya siyang hindi na muna ipaalam sa mga ito ang ginawa niya. Lumipas pa ang mga buwan at mas lalong lumala ang lagay ni Nelia.
Kung ano-ano na ang tumutubo sa kanyang balat. Magkaganon pa man, matyaga siyang inalagaan ng magkasintahan, lalo na ang manugang niyang si Dang. Isang araw, habang nililinisan ni Dang si Nelia, ay napansin ng babae na mas pumapayat ang kanyang biyenan. Panay na rin ang kamot ng ginang. May mga tumutubong butlig sa buo niyang katawan, pero hindi yon ang nakakuha ng atensyon ni Dang, kung hindi ang bukol sa sintido ng ginang. Mas lumaki yon. Akmang tatawagin na sana niya si Sam, pero pinigilan siya ni Nelia. "Huwag mo nang tawagin si Sam. Baka pilitin na naman niya akong magpadoktor." "Pero lumalaki na po ang bukol niyo, ma. Dumadami na rin po ang mga butlig niyo sa katawan. Hindi pa rin po kayo nakakakain ng maayos." "Hayaan mo na. Hindi rin naman magtatagal pa ang buhay ko." "Mama Nelia, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Tandaan niyo po, may apo po kayong naghihintay sa paggaling niyo." "Anak, may gusto sana akong aminin sa iyo eh. Alam ko namang maiksi na lang ang oras ko sa mundo, kaya makinig kang mabuti." "Ma, makinig ka. Alam kong wala kang pinakitang pangit sa akin. Napakabait mo pa nga, kaya hindi ako nagtataka kung bakit minahal ka ng anak ko." "Swerte lang po talaga ako. Isa pa po, mabait din naman po kayo sa akin." "Hindi ako mabait. Inggitera ako at makasarili ako. Makinig ka, Dang. Bago ka manganak, nagkaroon ka ng halusinasyon." "Mama Nelia, dala lang po yun ng pagbubuntis ko. Normal lang po na nangyayari yun." "Hindi normal yun, anak. Ako ang may gawa ng bagay na yun." Isinalaysay ni Nelia ang lahat ng ginawa niya para lang masaktan at mahirapan ng manugang. Taimtim namang nakikinig lang si Dang. Sinabi rin ni Nelia kung sino-sino ang kasabwat niya sa pagpapakulam kay Dang. Nagulat man si Dang sa sinasabi ni Nelia ay hindi pa rin siya nagalit. Sa pagpapatuloy ng pag-amin ni Nelia sa mga kasalanan niya, hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Ganon din si Dang. Panay pa ang hingi ng tawad ni Nelia. Lingid sa kanilang dalawa, nakikinig pala si Sam sa usapan nila. Hindi makapaniwala ang lalaki sa mga narinig niya. Pero mas naiintindihan na niya ngayon ang nangyayari. Kaya naman nag-isip na lang siya ng solusyon sa pinagdadaanan ng ina. Nasa ganoong senaryo siya nang bigla na lang lumitaw sa harap niya ang nagulat niyang kinakasama. "Sam? Kanina ka pa ba dyan?" Oo, narinig ko ang usapan niyo ni Mama. Napamulagat si Dang sa sinabi ni Sam, kaya naman hinila niya palayo sa kwarto ng ginang ang kinakasama. Nagpatangay lang sa kanya ang lalaki. Nang marating nila ang sala kung saan nakalagay ang kuna ng anak nilang natutulog, ay mahinahon na kinausap ni Dang si Sam. "Mahal, alam kong mali ang nagawa ni Mama, pero sana hindi ka magalit sa kanya. Naiintindihan ko naman siya eh. Siguro ganun lang talaga magmahal ang isang ina, lalo na't sanay siya na binibigay mo ang lahat ng hinihiling niya." Napakabait mo talaga. Kahit ilang beses nang nagkamali sa'yo si Mama, napapatawad mo pa rin siya. Nandito ka sa mundong ito dahil sa kanya, kaya bakit hindi ko siya patatawarin? Isa pa, naging mabuting biyanan din naman sa akin si Mama Nelia eh. Oo, totoong pinakulam niya ako, pero hindi yun ang iniisip ko eh. Kung hindi ang mga panahong inalagaan niya ako na parang tunay niyang anak. Isa pa, pinalaki ako ng magulang ko na huwag magtanim ng sama ng loob. Naiintindihan ko. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko magagawang magalit kay Mama kung ikaw mismo na nagawa niya ng mali ay napatawad na siya. I love you, mahal ko. May naisip na akong paraan para gumaling si Mama. Talaga? Maganda yan. Paggaling ni Mama ay makakapagkwentuhan na kami ulit. Magiging masaya na rin ang anak natin. Sana makasama pa natin ng matagal si Mama Nelia. Sigurado yun. Kaya ipanatag mo na ang isip mo. Tutulungan nating gumaling si Mama. Pero alam mo, sa totoo lang, gusto kong magtampo sa kanya. Kaya lang, alam kong ikaw naman ang magtatampo sa akin kapag nagkataon. Niyakap ni Dang si Sam. Mahinang hinampas pa niya ang kinakasama sa dibdib. Mahinang natawa naman ang lalaki. Simula ng araw na yun ay walang ginawa si Sam kung hindi kumbinsihin ang unang albularyo na tumulong sa kanya noon. Tumatanggi-tanggi pa ang matanda, sapagkat ayon sa albularyo, mas mahirap gamutin ang balik na kulam na kung tawagin nila ay sukli ng kasalanan. Pero hindi sumuko si Sam. Ginawa niyang lahat para lang mapapayag ang albularyo. Magkaganon pa man, nanindigan ng albularyo na hindi niya matutulungan si Sam. Kaya umuwing bagsak ang balikat ng lalaki.
Nang makita siya ni Dang na ganun, ay alam na ng babae ang kinalabasan ng ilang araw na pangungumbinsi ng kinakasama. Kaya naman nagpresenta siya. Mahal, hindi na naman ba pumayag si Apo? Mahirap daw pagalingin si Mama. Sinabi niya na sukli raw ng kasalanan ni Mama ang nangyayari. Subukan ko kaya na ako ang makiusap. Iwan na lang muna natin si baby kila nanay ko. Sigurado ka ba? Oo naman, pamilya tayo, hindi ba? Ang pamilya nagtutulungan. Hindi natin pwedeng sukuan ang pamilyang ito. Isa pa si Mama Nelia na lang ang magulang mo, kaya wag natin siyang sukuan. Naiiyak na napayakap si Sam sa babaeng minamahal niya. Masaya siya na ang babaeng minahal niya ay may mabuting puso. Hindi lang para sa kanya, kung hindi maging sa kanyang ina. Kinabukasan nga magkasamang nagpunta ang dalawa sa albularyo. Muli ay nakiusap sila. Apong, nandito po ulit ako para makiusap sa inyo. Gustong-gusto lang po talaga naming gumaling si Mama. Alam ko po na kasalanan niya nangyari sa kanya. Pero... Ako po ang kinulam noon. Hindi ko alam ang buong pangyayari. Basta ang alam ko po, sa paggaling ko si Mama Nelia naman ang nagkasakit. Noong nakarang linggo po inamin niya sa akin ang ginawa niyang pagpapakulam. Naiintindihan ko naman po siya kaya po kami lumalapit sa inyo. Dahil kahit ganun ang ginawa sa akin ni Mama Nelia, mahal ko po siya at alam kong mahal niya rin kami. Kumunot ang noo ng albularyo. Hinahaplos-haplos pa niya ang may kahabaang balbas bago nagtanong ng diretso kay Dang kung buong puso ba ang pagpapatawad niya sa nagkasala sa kanya. Naiiyak namang sumagot ang babae. Opo, buong puso ko pong pinapatawad si Mama Nelia. Isa pa po ay mas tumatak sa puso ko ang mabuting nagawa niya para sa akin, para po sa amin ng pamilya ko. Pagkatapos sabihin niyo ni Dang, tinitigan lang siya ng albularyo. Tila sinusukat ng matanda kung totoo ba o kasinungalingan ang sinasabi ng babae. Mahaba-habang minuto rin na nabalot sila ng katahimikan. Kabadong-kabado ang magkasintahan. Hindi nila mabasa ang nasa isip ng matanda. Lumipas pa ang mahabang katahimikan. Panay na ang pagdarasal ng magkasintahan. Naputol lang yon nang biglang tumango ang albularyo. Pumapayag na po kayo? Ngumiti ang albularyo at isinama sila papunta sa harap ng mga santo. Doon ay kinausap sila ng masinsinan ng matanda. Sinabi niya na hindi madali ang kanilang gagawin. Hindi rin kagad makikita ang epekto nun. Naiintindihan po namin. Nang sinimulan na ng albularyo ang unang hakbang, pinapanood lang yun ng magkasintahan. Kitang-kita nila na nagsindi ng 3 kandila ang albularyo. Kapansin-pansin din ang maitim na usok na lumalabas doon. Isa-isang kinuha ng albularyo ang mga kandila at pinatakyon sa isang plangganang maliit na gawa sa metal. Sa bawat pagpatak ng kandila ay may inuusal ang matanda na hindi maintindihan ng magkasintahan. Ganon din sa pangalawa at pangatlong kandila. Nang maubos na ang kandila, may isinaboy na abo ang albularyo sa planggana. Pagkatapos noon, tsaka niya lang kinuha ang nabuong imahe sa kandila. Natatawang napapailing naman ang albularyo matapos titigan yon, kaya nagtaka ang magkasintahan. Bakit po kayo natatawa? Sa tanong yon ni Dang ay biglang sumeryoso ang albularyo. Inihayag niya sa kanila na may isang kapatiran sila na noon ay gumawa ng mga yon kay Nelia. Ipiniliwanag din sa kanila na kaya nawala ang kapanalig nilang yon ay dahil sa pagiging sakim at panloloko ng pera sa mga lumalapit sa kanila. Sinabi rin niya na may kahinaan ng dating kasamahan at yun ay ang takot sa sukli ng mga kasalanan. Ngayon ay mas naiintindihan na ng albularyo ang nangyari kay Nelia. Kaya naman mas buo na ang loob niya na tulungan sila. Inihayag niya sa dalawa na pumanatag na sila. Sinabihan rin niya ang magkasintahan na kung kaya ay dalhin nila si Nelia roon. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Apo. Mahal, Apong. Hindi, Apo. Baka biglang bawiin ang pagtulong sa atin. Ay, pasensya na po, Apong. Masaya po ako na tutulungan mo po kami. Napangiti ang matandang albularyo. Sinabi niya sa magkasintahan na mas masaya siya na makakatulong siya sa iba. Inihayag din niya ang regalong binigay at pinagkaloob sa kanya ng may kapal ay talagang inilaan niya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Bago umalis ang magkasintahan, binili na niya ang mga ito na ilagay sa ilalim ng una ni Nelia ang nabuong imahe sa kandila. Masayang tumango ang dalawa at umuwi na. Kinabukasan, dinala nga nila si Nelia sa albularyo. Nagkagulatan naman ang dalawa.
Sapagkat ang albularyong tumulong kay Nelia na mapawalang bisa ang kulam kay Dang ay si Apong din mismo. Apong, ikaw ba yan? Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw nga, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin na mapagaling ang manugang ko. Kahit ganito na ang nangyari sa akin ay masaya ako. Kilala niyo po ang isa't isa? Siya ang tumulong sa akin na tanggalin ang pinagawa kong kulam kay Dang. Kung kilala niyo po siya, bakit hindi po kayo nagpagamot sa kanya? Tanggap ko ang kaparusahan ko. Isa pa'y sinabi niya naman sa akin ang pwedeng mangyari sa desisyon kong pagpapatanggal ng kulam. Kaparusahan ko rin ito sa pagiging masama ko. Ma, huwag niyo pong sabihin yan. Kailangan ka pa po namin. Kailangan ka pa po ng apo mo. Tama si Dang, Mama. Kailangan ka pa ng baby Nadia natin. Kaya wag niyo po kami sukuan. Tumikhim ng mahina ang albularyo. Humingi naman ng dispensa ang tatlo. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagsimula na sa panggagamot ang albularyo. May inusal itong dasal. Habang ginagawa yon ay pinadaan sa kandila ng matanda ang malapad na dahon. Nung sumapat na ang init ay tinapal na yon sa butlig at bukol ni Nelia. Paulit-ulit na ganon ang ginawa ng matanda. Nang malagyan niya na ang lahat, may isang dasal pa siyang ginawa. Kasabay nun ang panginginig ng buong katawan ni Nelia. Naiiyak na lang sa isang tabi ang magkasintahan, lalo na si Dang. Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Pagalingin niyo po ang Mama Nelia namin. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Gagaling si Mama. Maniwala lang tayo. Pagkatapos ng mahabang sigaw na yon ni Nelia, ay nawalan siya ng malay. Isa-isa namang tinanggal ng albularyo ang mga nakatapal na dahon. Namangha ang magkasintahan nang makitang nabawasan nga ang mga butlig ni Nelia. Lumiit na rin ang mga bukol, kaya naman napangiti sila. Pero sinabi ng albularyo na hindi pa tapos ang gamutan dahil hindi pa niya natatanggal ang lahat ng lason na ipinasa lang sa kanya ng tunay na salarin. At yun ay walang iba kung hindi si Mang Ato. Pero bubuti naman po ang lagay ni Mama, hindi ba? Ngumiti ang albularyo. Sinabihan silang pumanatag. Sinabi rin niya sa magkasintahan na hindi siya titigil hanggat hindi na ilalabas lahat ni Nelia ang pinasang lason ng tunay na salarin na siyang dapat na tumatanggap ng sukli ng kasalanan. Lumipas pa ang mga linggo. 3 beses nilang dinadala si Nelia sa albularyo hanggang sa araw na yon. Apong, nandito na kami para sa huling proseso ng gamutan. Oo nga pala, nagdala kami ng mga gulay bilang pasasalamat sa lahat. Ayaw mo naman kasing tanggapin ang mga binabayad namin sa iyo eh. Ipinaliwanag naman ng albularyo na hindi siya pwedeng tumanggap ng bayad. Paraan niya raw yun para maging mabilis at mabisa ang gamutan. Sinabi rin niya na hindi simpleng gamutan ang ginagawa nila kaya mas lalong bawal ang tumanggap ng pera. Naiintindihan naman nila Nelia yon. Lumipas pa ang mga oras. Nakahiga na si Nelia sa papag kung saan siya ginagamot ni Apong. Oras din ang inabot. Mas matagal lang kesa sa mga naunang gamutan. Pero labis na natuwa si Sam at Dang nang makita si Nelia na gumaling na. Masayang inanunsyo na ni Apong na tuluyan ng gumaling ang ginang. Mama Nelia, magaling ka na po. Makakapag-banding na po tayo nila Nadia. Maraming salamat, Apong. Pakiramdam ko hindi lang ako basta gumaling. Lumakas pa ang katawan ko, lalo na ang tuhod ko. Apong, utang po namin sa inyo to. Maraming salamat po talaga. Kapag may oras po kayo, pumunta lang po kayo sa pwesto namin. Libre na po ang mga gulay kumpara sa inyo. Libre na rin po ang sahog. Sa paggaling ni Nelia ay nabago ang buhay ng kanilang pamilya. Mas naging masaya na sila. Sa tuwing makakaramdam ng inggit ang ginang, umiiwas na lang siya. Natatakot siyang maulit na naman ang mga pagkakamaling nagawa niya noon. Lumipas ang mga taon, malaki na rin ang apo ni Nelia. Napatayuan na rin nila ng bahay ang lupang pinabili noon ni Nelia. Masayang nagsasamang mag-asawa at hindi nila iniwan ang ginang. Bagkus ay sinama nila ang ina sa bagong bahay. Pinapaupahan na lang nila ang lumang bahay, kaya araw-araw ay magkasama lagi ang pamilya. Nadia, halika nga rito apo. Abay alam mong matanda na ang lola, hindi na kita mahahabol pa. Mama Nelia, maupo na lang kayo. Uminom po muna kayo ng juice, ako na pong bahala kay Nadia. Nako, masyado mo na naman akong inaalala eh. Kaya ko pa naman. Ma, wag nang makulit. Ay teka,
May pasalubong nga pala ako para sa mahalagang babae sa buhay ko. Mula sa bag na dala ni Sam, inilabas niya ang 3 maliliit na kahon ng alahas. Na unang nagbukas noon si Nadja. Dahil sa bata pa, inakala niyang laruan yun. Pero isa yung singsing na gawa sa ginto. Habang si Nelia naman, nag-aalangang kuhanin ng kahong iniabot sa kanya ng anak niya. Nang makita yun ng batang babae, ay siya na ang kumuha at nagbukas. Mula sa kahon, inilabas ni Nadja ang isang singsing na may diamanting maliit. Isinuot niya yon sa kanyang lola. Naku anak, hindi ko matatanggap ito. Hindi niyo po ba nagustuhan? Nagustuhan ko. Ano ka ba namang bata ka? Kaya alam kong mahal ito. Mas magandang inipon mo na lang sana para sa apo kong si Nadja. Ma, pagdating ng araw, sa kanya mo rin naman ipapamana eh. Kaya sa ngayon, gamitin niyo po muna. Sabi mo nga po, di ba? Ang lahat ng investment mo ay para rin po sa amin. So, bakit titipirin? Idinagdag mo na lang sana to sa pangkasal nyo ni Dang. Aba, tumatanda na ako, lumalaki na rin si Nadja. Ano bang plano nyo? Mahal, hindi mo pa pala sinasabi kay Mama? Sinasabi ang alin? Nakangiting itinaas ni Dang ang isang kamay niya. Doon lang napagtanto ni Nelia na ikakasal na ang dalawa. Sobrang saya niya ng mga sandaling yun. Hindi niya napigil ang pagtulo ng kanyang luha. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang dalawa. Nakita naman yun ni Nadja kaya yumakap din siya sa kanila. Napuno ng tawanan ng buong bahay. Sa ngayon ay masaya na kaming namumuhay nila Lola Nelia, Miss Winnie. May kapatid na rin po ako. Mabait po ang mga magulang ko at maalaga ang lola ko. Kahit na ganun pa man ang nangyari sa nakaraan, ipinaliwanag naman sa akin ng mga magulang ko na masama nga ang ginawa ni Lola. Pero hindi siya sobrang sama. Lagi rin nilang bilin sa akin na magpatawad. Pinalaki rin naman nila kung huwag tingnan ng isa o dalawang masamang nagawa ng ibang tao. Balansin ko raw yon sa mabuting nagawa nila sa akin, Miss Winnie. Mahal na mahal ko po ang lola ko, kahit alam ko na may kasalanan siya sa magulang ko. Kaya sa ibang tagapakinig, sana po ay may natutunan kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat. Ang isa sa iyong avid fan, Nadja. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Gedeon Coronado, kay Gina Giatinga, kay Darlene Espina, kay Josephine Marcaida, kay Melesio Apostol Esperas. Hello din po kay Starshine Park from Singapore, kay Mira Pampola, kay Rai at Sagaledo family, kay Nita Miano, kay Marites Rosales. Shoutout din po kay Bryson Victoria, kay Ronaldine Cloud, kay Buhay Technician, kay Rick Galanao, kay Consolacion Alvarez at kina Annalisa Chico Diga, kay Julie Tapang, kay Mika Salvador at kay Cristalen Navarro. Hello din po kay Norma Kaligagan, kay Catherine Alinsag, kay Veronica Austria, kay Teresa Dominguez, kay Ma'am Elizabeth Dunca. Shoutout din po kay Lian Monteroso, kay Ma'am Tina Dekit, kay Ma'am Alma Flores, kay Ma'am Belen Malbas, kay Ma'am Rosalina Bugayon, kay Cola Lona. Hello din po kay Ma'am Lydia Lopez na laging present sa mga upload natin, kay Jerlyn Arbado, kay J. Rio Mahilom, kay Sir George Ativo at sa mga kapatid niyang sina Criselda at Crystalline at kay Ate Lisa from Pampanga. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Joanna Reyes at sa Reyes family from Navotas, kay Carillo Eve at sa grupo ng EMS Security Guards at sa Berondo at Carillo family. Hello din po kay Sir Marco Nanes at kay Edvic Reyes, happy birthday po. Hello din po kay Sweet Archan at sa Cordova family, kina Sean Rain at Kyrie, kay Inang Ausa at sa Train family, kay Monica Embog at kay Pretty Mix Yasmin. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.